ang ating pong pagdinilayan ay pagpapatuloy tungo sa hangganan. No, at nakita ko po kanina, habang doon ako, sabi ko kanina sa kanila, sabi ko sa mga nakasama ko, ang mga naimod ko dito sa mga sa ibubulyaw, pipira na halos ang nakikila. Ano? Tapos naniniwala naman ako, ito mga aning nananatili, yun yung mga nagpatuloy. Dito po sa paglilingkod sa Panginoon, walay graduation. Graduated din, patay kapatid sa Panginoon. Kasi tayo po'y magpapatuloy hanggang tungo sa hangganan. Hangganan ng ating paglilingkod, hindi po kundi hangganan ng ating buhay sa mga ganito. Bakit tayo magpapatuloy? Kasi kapatid sa Panginoon, importante po malaman ng bawat isa sa atin kung bakit ka nagpapatuloy sa iyong paglilingkod sa Diyos. Bakit ka nagpapatuloy tungo sa hangganan? Nagpapatuloy tayo kapatid sa Panginoon dahil sa Diyos natin naranasan, sabi nito, sa Diyos natin naranasan ang tunay at totoong pagmamahal. Napansin natin ang buhay natin noon, wala pa tayo sa Panginoon. Diba? Simula nung wala pa tayo sa Panginoon, tinawag tayo ng Diyos. Sa ating binasang Ebanghelyo dito, tinawag ng Panginoon, sabi dito, tinawag tayo ng Diyos at tayo din po ng mga nandito ay naglilingkod sa Diyos. Alam na po lahat tayo tinawag ng Diyos. At simula nung tawagin tayo ng Diyos, naranasan natin ang kanyang pagmamahal sa atin. At alam naman natin ang buhay natin noon, wala pa sa Panginoon. Ang iba sa atin nire-reject. Ang iba sa atin kapalit sa Panginoon, tinalikuran, hindi pinapansin at binabaliwala ng iba. Pero pagdating sa Panginoon, tayo po'y pinahalagahan, binigyan ng halaga ng Diyos. Dahil lahat po tayo ay importante at mahalaga sa ating Panginoon. At dahil tayo pinahalagahan ng Diyos, dahil tayo po kapatid sa Panginoon ay kinalinga, kinumport at patuloy na binibigyan ng Diyos ng pagpapalat, pinaparanas sa atin ang kanyang pagmamahal, walang rason para huminto. Maraming rason para magpatuloy tayo sa ating pong buhay paglilingkod. Bakit tayo nagpapatuloy? Dahil po sa kanyang mga pangako. Sa ating binasa sa verse 14, sabi rito, nagpapatuloy na ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos. May pangako ang Diyos. Pag tayo magpapatuloy, mayroon tayong gantimpala. At alam mo natin kapatid sa Panginoon, na ang ating pong paglilingkod, pagpapagal sa Diyos ay hindi po ito nasasayang. Tinawag ka ng Diyos kapatid sa Panginoon para tulungan sa iyong mga pinagdadaanan, kaharaping mga problema at mga pagsubok sa buhay. Kaya yung pangako ng Diyos na yun, isa rin po yun sa dahilan kung bakit tayo nagpapatuloy. Bro, mga kapatid sa Panginoon, sa mundo ito, pag may mga halimbawa natin, katulad na lang ng mga karera ng takbuhan, bakit kahit nahihirapan ka na, nagpapatuloy ka dahil alam mo na pag ikaw ay nakarating sa finish line, may matatanggap kang reward sa iyong pagpapatuloy. At yun din ang dahilan kung bakit nagpapatuloy tayo upang kamtan natin ang mga pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. At kamtan natin anuman yung mga sinabi ng Diyos sapagkat alam naman natin lahat. Pag sinabi ng Diyos, tutuparin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Dahil ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos na tapat at totoo. Diyos na hindi po sinungaling. Bakit tayo nagpapatuloy? Dahil mahal natin ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Nagpapatuloy tayo dahil sa pagmamahal natin sa Diyos. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, kung hindi natin mahal ang Diyos, sa tubakit ang burublag din eh. Pero bakit ko po nasabing mahal natin ang Diyos kaya tayo nagpapatuloy? Pansinin po natin. Ang daming problema na ating pinagdaanan. Ang daming pagsubok ang ating kinaharap. Ang daming mga panlalait, mga panghusga. Ang daming mga nangyari sa buhay natin na hindi po maganda. Nalalo ko po dati sa Ibubulyaw, pag humahayo kami rito, waray pa kalsada. At pag sinakay si Tubuti, danay baha, mabaktas pa sa Emrento, danay sabi pa ng mga kasamahan ko, dintukit agi sa Francisco. Nung kapatid sa Panginoon, kaya nasasabi namin minsan dati, kung hindi lang sa Diyos, di rin kami tikadi. Open nga niya na, kay kalsada na. Kaya nga tapos natin kang dati sa Katarman, baktas pa kang ito danay, sa bote pa, kung nandun kasi kalipisyon, dito pa kami nakaturog sa terminal. Sa kabila ng mga hirap ng iyong pinagdaanan, bakit kayo nagpatuloy? Dahil alam natin, mahal natin ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Baliwala lahat ng pagod, baliwala ang lahat ng hirap, baliwala ang lahat ng sakripisyo, dahil mayroon
tayong pagmamahal sa Diyos na ating pinaglilingkuran. At dahil sa mga hadlang, ang marami sa atin, ang iba sa atin ay wala na. Hindi man patay, pero wala na sa paglilingkod sa Diyos. Dati lalo yung mga nangako na maglilingkod ako hanggang sa katapusan ng aking buhay. So, ano po yung mga hadlang sa ating pong pagpapatuloy? Una, yung ating pong mga pangangailangan. May gawain tuwing Miyerkules, pero may trabaho ka, sasabihin mo, di ako natin pag-Elishaday, matukuak mo na pag-Elishaday, kaya magtatrabaho ako. Waray kami kwarta. Kailangan ko kwarta para yung kami pagkaon sa ang pamilya. Dilihan mo na si Tanya Elishaday, sa kanak mag-Elishaday, mga buhiyak mo na, maghanap ako ng kwarta. Isa rin yun sa mga dahilan kung bakit kailangan natin, ang kailangan ng iba sa ating mga kapatiran, i-give up ang kanila pong paglilingkod sa Diyos. Pero kapatid sa Panginoon, lagi nating tandaan, ang pera, ang pangailangan natin, trabaho natin ay mahalaga. Pero lagi nating pakatatandaan na mas mahalaga ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Siya ang nangakot nagwika sa awit 37:25. Ito po ang sinasabi mga kapatid at magulang sa Panginoon. Ang sabi rito, matanda na ako pulang pagkabata. Sa tanang buhay ko ay walang nabalita na sa taong tapat ang Diyos nagpabaya o ang anak niya ay naging hampas lupa. Anong sabi ng Panginoon? Balikan po natin yung sinasabi dito sa awit. Matanda na ako, sabi ni Haring David, matanda na ako mulang pagkabata. Sa tanang buhay ko ay walang nabalita na sa taong tapat ang Diyos ay nagpabaya. Kapatid sa Panginoon, alam ng Diyos ang ating pangailangan. Alam ng Diyos na kailangan natin ng pera. Alam ng Diyos kailangan natin ng trabaho. Alam ng Diyos kung anong buhay mayroon tayo. Alam ng Diyos, kapatid sa Panginoon, kung anong pinagdadaanan mo ngayon, kung bakit, kapatid sa Panginoon, minsan nasasakripisyo natin ang ating paglilingkod. Alam ng Diyos kung bakit tayo hindi nakakapagpatuloy. Pero ang kailangan ng Diyos, kapatid sa Panginoon, ipaglaban natin siya sa ating buhay, sapagkat kapatid sa Panginoon, sabi nga na ating laging naririnig, pag ang Diyos ang inuna natin, uunahin din tayo ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Malino naman sa ating binasa. Sabi pa nga doon, mula pagkabata, wala akong nabalita na sa taong tapat ang Diyos ay nagpabaya. Mga hadlang sa ating pagpapatuloy, ang ating pong mga pisikal. Minsan, sakit. Minsan, galing sa trabaho, pagod na, hindi na rin nakakapagpatuloy. Pero pansin niyo po ba, mga magulang at kapatid sa Panginoon? Nung bago pa lang tayo sa gawain, sabi ko nga sa inyo dati, hindi natin iniinda ang pagod. Hindi natin iniinda kapatid dati ang mga hirap na ating pinagdadaanan. Pag may sakit tayo noon, mas lalo tayong lumalapit at kumakapit sa Diyos. Pero yan ang mapapansin mo kapatid sa Panginoon. Lalo kayo na siya atin. Hain siya ano kayo na atin. Kayo may sakit. Ano kayo na atin? Pagal di kang sa trabaho. Pansinin mo no, ikaw ay lagi aktibo sa gawain ng Diyos. Tinuunan natin ang Diyos. Diba kapatid sa Panginoon, anumang sakit ay pinagagaling ng Diyos. Sabi pa nga kapatid sa Panginoon, sa panahong may sakit ka, sa panahong nahihirapan ka, yun yung mga panahong na dapat mas lalo mong initan ang paglilingkod mo sa Diyos na yung pinaglilingkuran. Yun yung mga panahon na dapat lalo tayong kumapit, magtiwala sa ating Panginoon. Wala tayong panahon sa gawain din yung sinasabi natin, kamo na ako na, may ihadak si talaga para Elishaday, buman na kami, kamo naman, pag-anak tiyang sa trabaho. Hindi rin makatin sa gawain, pero magtungani sa mga lakwat siya, pero may present. Ano mga kapatid sa Panginoon po minsan na masakit? Hindi nakakapagpatuloy, minsan sinasabi natin dahil sa mga hadlang, sabi natin kanina, dahil po pagod, galing sa trabaho, may sakit. Pero may limod man iba. Naalala ko, sabi ng isang kasamahan natin sa paglilingkod, Brad, bago si Tom may sakit, kaya di nakaka-attend. Bago si Tom, pero pagal, kaya di nakaka-attend sa gawain. Nalang, kanimod ko dito sa sayo nga barangay, nakanto na narayaw. Sa totoo lang, minsan, yung mga yun ay dahilan na lang natin. Pero ang katotohanan,
wala na yung init at alab natin sa paglilingkod sa Diyos. Lagi tayong maglaan ng oras at panahon sa Diyos. Magpatuloy na tayo. Ano man yung ating nararanasan sa ating buhay, isipin natin lagi, kapatid sa Panginoon, na ang Diyos ang nagbigay sa atin ng lakas. Buhay, ang buhay na bigay sa atin ng Diyos at lakas na kanyang binigay, gamitin natin para magpatuloy sa buhay paglilingkod. Ano ba yung mga hadlang? Minsan ang nagiging hadlang sa ating pong pagpapatuloy ay ang ating pong pamilya, ang ibang tao, ang ating kapwa. Nasabi minsan, naanay mapapalastan nga El Shaddai, ay nasiton pagtinagto. Magtinagto ka pa nga nasiton nga El Shaddai, pag uli mo niyan, yung gamit adto na sa gawas. Dapat ipakita natin na kaya natin ipaglaban ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Ito po yung naging karanasan din ng pamilya namin. Bago pa nga dati sa lolo, sabi ng lolo ko, diri kang dapat bubuligan hanggang anak kam sa El Shaddai. Bago kanila, bisang kam, wala na kaunod, di kami tihatag sa iyo. Pabulig kami sa iyo, basta larga kam sa El Shaddai. Halos walay na kami gintutugon. Aging kakaon na namon saging. Sabi ng papa ko, okay la, dikit tira buligan. Na naman nakanap ng lalait, hadlangan ng kitira, ay importante kaya tayo paglaban at paglilingkod sa Diyos. Magpapatuloy kit, na naman ang sugaran sa ibang tao, kay nano, Diyos at pinaglilingkuran, dili tao. Kasi ang tao, dili mawaraan kuminto. Pero ito may masusugad sa kada sa iyo sa. Pero tandaan ta, marami nang nagsabi kapatid sa Panginoon, ano man mangyari Panginoon, paglilingkuran kita. Pero hain na sila. Waray na, bisag bago pangani, bisag anino, wala tanag kaimod. Bisag dito mga kantasan to, mga pangako, nalimtan na, hindi na natin nakita at narinig. Ni pagsilip sa simbahan, hindi mo makita. Kung gusto natin magpatuloy, ito ang dapat natin gawin. Una po, ituon natin ang ating paningin sa Diyos. Kasi pag sa Diyos ka tumuon, kapatid sa Panginoon, sigurado wala kang makikita ang pangit at hindi maganda sa kapaligiran. Sapagkat lahat ng makikita mo sa Diyos ay maganda at mabuti. Tumingin ka sa kanan, tumingin ka sa kaliwa, lahat ng makikita mo hindi maganda. Kaya maraming nag-backslide, kaya maraming hindi nakapagpapatuloy dahil ang kanyang tinitingnan yung mga nangyayari sa kanyang kapaligiran.